Hindi otomatikong panalo ang pumapangalawang may mataas na boto sa halalan sakaling disqualified ang nanalong kandidato. Ito ang inilabas na desisyon ng Supreme Court en banc na may petsang June 19, 2025 sa election case ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadatu at katunggaling si Sharifa Akil Mangudadatu. Sa 37 pahinang desisyong isinulat ni Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, dapat sundin ang rules on succession batay sa nakasaad sa Local Government Code. Batay rin sa ruling, kinansela rin ng Korte Suprema ang Certificate of Candidacy ni Pax Ali bilang Sultan Kudarat Governor dahil sa usaping residency. Si Pax Ali na dating incumbent mayor ng Dato Abdullah Sangki Maguindanao ay nag-file ng COC para tumakbo sa pagka-governor ng Sultan Kudarat sa May 9, 2022 elections. Aniya, siya ay residente ng Lutayan, Sultan Kudarat. Nag-file ng petisyon si Sharifa Akil sa COMELEC para kansilahin ang COC ni Pax Ali sa pagsasabing hindi ito taga Sultan Kudarat dahil siya ay mayor ng Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao. Pero itinanggi ito ni Pax Ali at nagharap ng patunay na siya ay lumaki sa Lutayan. Ang desisyon ng COMELEC First Division ay kansilahin ang COC ni Pax Ali dahil bigo nitong masagot ang requirement para sa valid transfer ng kanyang residency pabalik ng Sultan Kudarat. Ito ay sinuportahan ng COMELEC en banc kaya't iniakyat ang kaso sa Korte Suprema. Pero giit ng Korte, guilty si Pax Ali sa material misrepresentation. Dahil dito, nireview ng Korte ang second placer rule at sinabing wala itong legal basis. Ayon pa sa Korte, dahil hindi na kandidato si Pax Ali sa May 9, 2022 elections, ang duly elected Vice Governor ng Sultan Kudarat dapat ang umupong governor noon na si Radin Sakaluran batay sa Local Government Code. Pero sa kaso pa rin ng Sultan Kudarat, ito ay wala na ring silbi dahil tapos na ang termino ni Pax Ali at muli itong nanalo noong May 2025 elections. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida Balita.